Yes, good morning, church. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang hindi pumapalakpak ang lahat, ah. Are you blessed, church? Amen. Sarap po na ating pag-aawitan ng pagpupuri sa Panginoon. Pwede ba nating pasalamatan ng Panginoon sa buhay na ating praise and worship team? Salamat kay Kuya Aves for leading us in worship. And of course, salamat kay Kuya Gab, tsaka kay Ate Aryan. Isipin nyo, tatlo lang sila, ha? Pero talaga naman pong punong-puno yung ating pag-aawitan. Amen. Sabihin nyo po sa katabi ninyo, hello? Sabihan nyo rin ako ng hello. Pwede bang sabihan nyo hello? Yan. Good morning. It's Sunday once again, and this is the first Sunday of the month, March 3, 2024. Hindi nyo ba napapansin? Ang mabuting balita. Meron na lang tayong 9 na buwan bago sumapit ang Kapaskuhan. Napakalapit na naman na tayo po ay magse-celebrate ng Christmas. But of course, before that, gusto muna nating i-welcome ang summer dahil sabi ng, actually ito'y nabalitaan ko lang. Starting March 10 daw ay simula na ng summer. So, ihanda na po natin ating mga sarili. So, bagay, sanay naman tayo sa init ng panahon, ano? Pero higit pa dyan ay damhin po natin ang init ng pagmamahal ng Panginoon. Amen? At damhin din po natin ang init ng pagmamahal ng bawat isa po dito sa church. And of course, we also would like to welcome yung mga kaibigan natin online. Welcome po dito sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Dupot. At gusto ko rin pong i-welcome ating mga kasama dito on-site. Palakpakan po natin ang bawat isa. At sobrang tuwang-tuwa po ako dahil nagulat ako nung pag-akit ko dito sa pulpito. Meron ako nakita mga kaibigan natin. Walang iba kundi si Sister Mylene. Hindi ko napapatagalan. Good morning, Sister Mylene. At saka si Brother Jerome, ang kanya pong kapatid. At nakalimutan ko pangalan ng Javer. Yan, nakasama namin sa Tagaytay. Meron kaming kwentuhan nung araw ni Javer tungkol sa love life niya. O naalala niya. Si Sister Mylene po ay alam po ilang araw na lang ay lilipad na patungong Qatar. Isang buwan pa ba? Na-extend pa. So, salamat Sister Mylene for itong inyong napakagandang pagbisita sa amin. And of course, maraming salamat sa bawat isa pong narito. Namimiss natin yung iba nating hindi kasama dahil sila po ay nasa hanap buhay. At si Kuya Albert naman, let's pray for Kuya Albert. Alam ko on the way siya sa Batangas. And we pray for nanay. Siya po ay pinagaling na ng Panginoon. Amen! And today, alam niyo po, napakasaya dahil mamaya po magkakaroon tayo ng konting celebration. As we all know, hindi naman siguro alam ng karamihan, no? Tayo lang. Last week, we celebrated yung ating pagkakaposisyon. We are ranked number 10 sa... Anong pangalan nga nung FeedSpot? We thank you, FeedSpot. At tayo po, FeedSpot International, kung hindi ako nagkakamali, na talagang biyaya po ng Diyos na napili po yung ating podcast with rank number 10. Hindi po ba ito biyaya ng Diyos? Di ba? Hindi ho kalakihan yung aming church, pero I believe na ito po ay palaki na ng palaki through the grace of God. Pero ang Diyos po ang naglalagay sa posisyon sa atin. Yung mga kasabayan po nating churches doon ay mga established churches na malalaki na po sila. At biglang may sumulpot na Solution Grace Church number 10. Ito po ay biyaya talaga ng Panginoon. Sabi nga ng Biblia, God is using the little things to confound the mighty. Amen. Tayo yun. Pero hindi tayo mananatiling maliit kasi tayo po ipapalakihin ng Panginoon. Amen? Do you believe that, church? So if you believe that, pakilagay nga po sa ating comment section sa mga nanonood sa atin online. So mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat at tayo po ay dinadako na ng Panginoon sa ating kapahayagan na kung saan ay sa panahon pong ito ay sama-sama nating lakbayin ang biyaya sa atin ng Panginoon. Kayo po ba ay excited na tayo po ay maglalakbay today? Amen? Ako po ay excited na. So sige po, tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa isang napakagandang pagkakataon na kung saan, Panginoon, minsan pa, kami po ay pamamahain mo sa iyong nananaga ng kapahayagan ng iyong biyaya. Gamitin niyo po ang inyong lingkod para ito po ay
tuwiran kong mailahad at maipahayag ko ng maliwanag, Panginoon, sa aking mga kapatiran. On-site and online. Panginoon, ano man pong mga pagdududa, kalituhan ng aming nasa isipan, pawiin niyo po ito ng iyong nananaga ng biyaya, ng iyong mapagpalang salita. Salamat, O Diyos. At ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. And church, once again, sa mga kaibigan po natin ng mga mananampalataya or kayo po ay first time na napadako sa ating pananambahan, this is Solution Grace Church. At sa ngalan po na bumubuo ng ating sambahan, mga kaibigan natin online, we welcome you. And today, pag-uusapan po natin ay isang napakagandang pag-aaral sa salita ng Panginoon. Dahil po alam niyo po, ang salita ng Panginoon, napakaraming layers po nito. Ano? Pwede natin gamitin for Bible study. Of course, feed po nito yung ating spirituality. And pwede rin po ito for practical use and for eschatological study. Pag sinabing eschatology, it's the study of end times. So, since ating pong theme for this year ay, anong theme natin? Occupy till I come. It's found in Luke chapter 19, verse 13. So, since ito po ating theme, ay may kinalaman po yung ating mga pag-uusapan sa buong taon. And today, ang ating pong message is entitled, lagay nga po yung ating, yan, The 7-Mile Journey. Sabihin nyo nga po, 7-Mile Journey. Ang galing, no? Sabay-sabay kayo, no? Sige nga po, try natin ang sabay-sabay. 7-Mile Journey. Ang galing, talagang hindi sabay-sabay, ano? Now, alamin natin ano itong 7-Mile Journey. Kaya sinabi ko kanina, tayo po'y maglalakbay. And para po sa ating mga baguhang mga kasama sa ating pananambahan, ang ating pong church ay known as Solution Grace Church. We're giving you solution from the Word of God Himself sa isang katanungan. Kasi maganda, bago ka magkaroon ng solusyon, meron pong question. And since solution, bakit solution? Laverne, ito yung pangkaraniwang tanong kong nakukuha mula sa mga kaibigan natin. Bakit may you yung inyong solution? Because, di ba, ang naghihingi po ng solusyon, yung ating kaluluwa. At habang pinifeed po natin yung ating kaluluwa ng salita ng Panginoon, nagmamanifest po ito sa ating physical body. Kapag ito po ay pinagyayaman natin ng mayamang salita ng Panginoon, ang manifestation po nito sa ating katawan, tayo po ay nagiging healthy. Pero kapag ang ating pong mga kaluluwa ay hindi natin binubusog ng salita ng Panginoon, bagkus ito po ay pinupunuan natin ng salita ng mundo, ang manifestation sa katawan, unhealthy. Ibig sabihin, matamlay, malungkot. Kaya po mas maganda talaga, pinupuno natin, hinuhugasan natin ang salita ng Panginoon ang ating mga kaluluwa para ang manifestation, lagi tayong nakikita ng mga tao. Kahit may mga problema tayo, pero nababanaag sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ni Kristo. Kaya po nagiging default mode natin ang nakasmile. Sige nga po, try natin nakasmile. Diba? Yan ang default mode natin. Hindi naman yung tatawa kayo ng tatawa kasi baka mapagkamalan tayong, alam niyo na, delikado yun. Pag nag-iisa kayo sa jeep, tapos tawa kayo ng tawa, mapapaisip yung driver. Yung tama lang. Yan, yung mga ganyang itsura, tama lang. Yan, sabi mo sa katabi mo, tama lang yung smile mo. At ito po yung ating question. As promised, nagsisimula po yung ating pag-aaral sa isang question. Now, this is our question for today. Ano ang nangyayari sa mga Kristiyano na nakakapakinig ng Ebanghelyo pero hindi ito inuunawa at hindi tumitimo sa kanilang puso? So, meron palang mga ganitong mananampalataya, no? Pwede po na mangyari po ito. So, ano yung nangyayari po sa kanila? Mamaya sasagutin natin. At habang atin pong binabagtas itong ating lakbayin, 7-mile journey. Alam niyo po ba ang equivalence po nito sa kilometro? Kasi sa Pilipinas, we're using kilometers, di po ba? Pero sa Qatar, hindi ko alam. Milya po bang ginagama sa Qatar? Kilometers din. So sa US lang talaga, no? Noon lang kami sa US, ginagamit namin ay milya. Pagbigyan nyo na. Ang equivalent pala nito sa kilometro ay 11.26 something kilometers. So what's with the numbers? Bakit 7 miles? So, 7-mile journey. So, join me as we
as we, anong tawag dito, magandang gawin natin, enjoy itong ating journey. Hindi tayo maglalakad na hindi tayo nag-i-enjoy. Medyo mahaba po ang 7 miles. 11 kilometers po iyon. So ano ang nangyayari sa mga Kristiyano na nakakapakinig ng Ebanghelyo, pero hindi inuunawa ito at hindi po tumitimo sa kanilang mga puso? So bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pag-uusapan, let's have a quick review last Sunday. Pinag-usapan po natin last Sunday at pinatunayan po natin sa biyaya po ng salita ng Panginoon that Sunday, it's God's Son's Day. Kaya po talaga sabi ng Hebrews 10 verse 25, huwag nating kakaligtaan ang araw na ating pagsamba. Bakit po tayo sumasamba sa araw ng linggo? Because Jesus rose on a Sunday. Amen. At marami po mga bagay na nangyari ng Sunday. Naalala nyo, last Sunday, pinag-usapan natin, nagpakita po ang Panginoon sa kanyang mga disipulo at sa kanyang mga kaibigan on 3 consecutive Sundays. Yung first Sunday was with Mary and with his disciples minus Thomas. Absent si Thomas. Now, nagpakita po ang Panginoon, hindi po on a Monday, on a Tuesday, Wednesday, or Thursday, or Friday, or Saturday. Hinintay pa po niya yung sumunod na Sunday. Nagpakita siya kay Thomas. And then, after the second Sunday, nagpakita po siya doon sa shore naman sa third Sunday with the disciples at pinagluto niya ng breakfast. Bakit po kaya Sunday nagpapakita ang Panginoon? Because Sunday, it's the Lord's Day, I believe. Napaka-espesyal. Amen? At importante po, bilang mananampalataya, as we all know, since kayo po isang mananampalataya, you now belong to a universal church. So pag universal church, bilang mananampalataya, meron tayong pastor. Sino yung pastor natin? Ating chief shepherd, si Jesus. Pero sabi po ng Panginoon, you must have a local church na kung saan naalagaan po kayo ng inyong mga under shepherd. Sino po yun? Mga pastor na itinalaga ng Diyos sa inyo. Ngayon, kung tinatanggap niyo po ako bilang inyong pastor at pastol, kagalahan ko po na ibigay sa inyo ang mayamang pagkalinga ng Panginoon. At kung saan po, sabi po ng Panginoon, the Word of Christ ay talagang na-maximize po natin in the context of a local church. Amen. Kaya po importante na tayo po na-feed ng salita ng Panginoon para kusapong lumalago yung ating pananampalataya. So, ibig sabihin ng pananampalataya pala ay dumarating hindi po sa pamagitan ng mga problema kasi ang ating po mga nakagis ng paniniwala, lalakas ang pananampalataya mo. Kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, ako, napakinggan ko pa ito before. Kapag daw ikaw ay humingi sa Panginoon ng pananampalataya, ang ibibigay daw sa iyo ng Diyos ay puro problema. Sabi ko, parang ayoko na lang lumakas yung pananampalataya ko. Lord, okay na ako dito. And then sabi nila, ang problema, ibibigay sa iyo ng Diyos yan para lumakas ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, hindi po nagbibigay ng problema ang Diyos. Ang binibigay ng Diyos ay solusyon. Amen? Amen. Kasi pag magbibigay po ng problema ang Diyos para palakasin ang inyong pananampalataya, naubusan na po ba siya ng magagandang bagay? Naubusan na ba siya ng mabubuting pamamaraan para palakasin ang inyong pananampalataya? Hindi po. Ang sistema po ng Diyos, of course, don't get me wrong, ang problema po gagamitin ng Diyos yan, pero hindi sa Kanya galing yun. Maraming pagkakataon tayo ang may dahilan, pero gagamitin po ng Diyos ang problema, ang mga masasamang pangyayari para sa atin pong ikabubuti. Pero hindi po ito ang Kanyang pangunahing pamamaraan. Dahil hindi nga po niya binibigay ang problema, wala siyang problema eh. Bakit siya magbibigay ng problema kung wala nga siyang problema? Pwede bang humingi sa'yo, Kuya Nep, ng G's kung wala ka namang G's? Pwede bang humingi kay Kuya Bob ng 100 pesos kung wala kang 100 piso? Di ba? So, paano magbibigay ang Diyos ng problema kung wala po siya nito? Now, paano po lumalakas sa ating pananampalataya? Anong sabi ng Biblia? Romans chapter 10, verse 17 tells us, so then faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. Mga kapatid, pakilagay nga po sa ating screen yung talatang ito. Now, ito po ay quick review lang. Kung mapapansin niyo po, in the King James Version, sabi po ng talata, once again, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero bakit pag nililipat natin sa ibang mga translations, for example, sa ESV, sabi naman po dito ay, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. So what's the difference between the word of God and the word of Christ? This is pretty important. At bilang mananampalataya,
dapat malinaw po sa atin kung ano yung ating pinapakinggan. Remember last Sunday? Sabi ng Acts chapter 2 verse 42, and they, believers po ito, continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, the breaking of bread, and in prayers. Now, tayo po mananampalataya, dapat daw po pinapakinggan natin yung apostles' doctrine. Pag sinabing apostles' doctrine, it refers to Jesus and His finished work on the cross. Hindi po apostles' doctrine yung Ten Commandments. Hindi po yun. Now, going back to Romans chapter 10 verse 17, what's the difference between the Word of God and the Word of Christ? Ito na po ang difference nila sa isa't isa. Ang Word of God, in Greek, it's rematos theo. Come on, church, say this with me. Rematos theo. Pag sinabing rematos theo, general coverage includes the law, death, and condemnation. Ano naman po yung Word of Christ? In Greek, it's rematos Christo. Ano naman po ang ibig sabihin ng rematos Christo? Specific coverage, grace only, no condemnation. Now, sabi po nung talata, ang pinakamalapit na translation sa original na Griego, it's the ESV. So then, faith comes by hearing, not just one time, hearing, keep on hearing the word of what? The word of God or the word of Christ? It's the word of Christ. Kaya po sabi in Acts chapter 2 verse 42, the disciples then, the believers in the first church, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Pag sinabing apostles' doctrine, it refers to Christ and His finished work on the cross. Kaya pala sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided to know nothing among you except, wala na po siya ibang pinag-aralan, hindi na siya nag-aaral ng pagluluto, hindi na siya nag-aaral ng pagmamanicure, pagpipedicure, wala nang ginawa si Apostol Pablo. Hindi na po siya nag-aaral ng pagzuzumba. Wala na siyang ginawa talaga. Ang talagang pakay lang niya is to know the person, Jesus, and His perfect work on the cross. Galing, ano? So, this is the gospel. This is the apostles' doctrine. At bilang mananampalataya, mainam po na magpatuloy po tayo dito. Ang ganda ng sinabi ni Apostol Pablo, wala na akong inalam pa, kundi si Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. And this is the gospel. Amen. Kaya po dito sa ating church, pinagayaman po natin, ang ipinapahayag po dito sa pulpito, hindi po motivational or inspirational messages. Kasi pag inspirational, naka-focus po ito sa mga ginawa ng speaker. Pag motivational naman, ang naiaangat po dito, kaya kayo na mamotivate yung speaker. Uy, ang galing ng tagapagsalita. Pero po dito sa ating church, hindi po natin gagawin yun. Dahil isang mensahe lang po ating ipapakayag mula Genesis until Revelation. And that one message is the message of the cross. Referring to the person, once again, Jesus and His perfect work on the cross. So si Hesus Kristo po ang bida rito. Kaya nga, di ba, yung paalala sa atin kanina ni Kuya Aves, si Jesus po ang maitaas at tayo po ibababa. Kasi ang bida po sa ating church. At dapat sa lahat ng mga sambahan, si Kristo lang. Amen and amen. Na bakit po magkaiba po ito? Because, maging malinaw po sa ating mananampalataya, yung lumang kasunduan ng kautusan, ito po ay napawalang bisa na, mga kapatid. Kung babasahin po natin ang Hebrews 8 verse 13, makikita po din yung mga salitang annulled, obsolete. Sa Tagalog ay wala ng saysay. Ngayon, kailan po napawalang saysay ang lumang kasunduan ng kautusan? Nung itinalaga po ang krus, si Kristo nang siya po ay namatay. Kaya po pag tinitingnan natin ang katotohanan na itatag po ang bagong kasunduan or yung new covenant, it's not through the birth of Christ. Kasi kadalasan pag binubuksan natin yung mga Biblia natin, nagsisimula yung New Testament sa birth, di ba? But the truth is, nagsimula po yung new covenant of pure grace upon the death of Christ on the cross. So napawalang bisa na po yung lumang kasunduan ng kautusan nung itinalaga na po ang bagong kasunduan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin sa pagkakataon pong ito, of course, nag-aaral pa rin po tayo ng mga katuruan base sa lumang kasunduan. Pero hindi po tayo tumatayo sa lumang kasunduan. Tayo po ay nakatayo na because we belong to the new covenant of pure grace. At ang naghihiwalay po dito ay ang krus ni Hesukristo. Amen and amen.
So dito po, kaya ang sabi ng Romans 10 verse 17 once again, so then faith comes by hearing, and hearing not the Ten Commandments, but the word of Christ. Ang word ni Kristo ay na-establish upon His death. It's the new covenant of pure grace. So dito na tayo sa kabilang bahagi ng krus. Wala na po tayo dun sa old law-keeping covenant. Well, the truth is, hindi naman po ito ibinigay talaga sa lahat ng tao. The old law-keeping covenant was given exclusively to the Jewish people. Eh, hindi naman kayo Hudyo. Sino po dito ang Hudyo? O mukha lang Hudyo. Pero hindi naman kayo Hudyo, di ba? Tayo po ay mga Pilipino. So, hindi talaga sa atin ibinigay ang lumang kasunduan ng kautusan. Amen. So, paano po dumarating ang pananampalataya, mga kapatid? It's by hearing, not just one time, patuloy pong pakikinig ng salita ng Panginoon. In Greek, that's rhematos Kristo. I pray na malinaw po ito para sa atin. Amen, church? Amen? Parang nakataas po yung mga noon ninyo. Ano po bang ibig sabihin yan? Siguro sinasabi nila, yun pala ibig sabihin noon. Oo nga, tama po yun. So let's go back to our question once again. Ano po kaya ang nangyayari kapag hindi natin nauunawaan ang gospel? Alam niyo po, ito nakakalungkot na katotohanan. Marami po mananampalataya sa ngayon ang nakakapakinig, pero sa totoo lang, pag mali po yung ating napapakinggan, hindi natin na ma-maximize ang Biblia. Hindi natin na ma-maximize ang mga ipinangako sa atin ng Panginoon. For example, sabi po ng Psalm chapter 103, verses 1, 2, and 3, ang ganda po ng mga talatang ito. Bless the Lord, O my soul. Si Haring David po ang nagsasalita rito. And all that is within me, bless His holy name. Sabi niya, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Now, yung second part, hindi ito nabibigyan ng pagkakataong ipahayag. And all that is within me. Ano yung all that is within you and within me? Alam niyo po ano ibig sabihin nito? Yung katawan ninyo, ano yung mga nasa loob ng inyong katawan? Inyong mga lamang loob. Alam niyo kung bakit? Tingnan po natin ito. Sabi ng verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Kapag alam mo ikaw ay pinatawad ng lubusan mula sa iyong mga kasalanan, dahil nanampalataya ka kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hindi ka nangingimi lumapit sa Panginoon dahil alam mo pinatawad ka na. Kaya pala, napakagandang propesiya po itong sinasabi ni Haring David para sa ating mga mananampalataya na nasa bagong kasunduan ng purong biyaya. Dahil alam mo, ikaw pinatawad na sa iyong kaluluwa. Alam mo ang katotohanan ito, kaya pala inuutusan ni David yung kanyang kaluluwa, purihin mo ang Panginoon. Now, sabi ng Haring David, wag nating kakaligtaan ang mga benepisyong ito. So, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. And that's why kanina, di ba naalala nyo, yung tinapay, kinain natin, isinagawa po natin na banal na komunyon. Dahil, hindi pala, yung ano muna, yung saro. Bakit? Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng paalaala na tayo po'y lubusan ng pinatawad. Amen? Kaya sinasabihan ni David ang kanyang kaluluwa, bless the Lord, O my soul. And then, pagdating po ng verse 3, who forgives all your iniquities. Amen? So, wag natin kakaligtaan itong benepisyong ito. And then, sabi pa ng verse 3, yung second part, who heals all your diseases. Kaya pala, pag bumalik ka sa verse 1, bless the Lord, O my soul, and all that is within you. Inuutusan ni David lahat ng mga laman loob niya na magpuri sa Panginoon, believing na lahat po ng meron ka sa iyong kaibuturan ng iyong katawan ay pinagaling na ng Panginoon. Yun pala ibig sabihin ng talatang ito. Pero, marami pong mananampalataya sa ngayon ang hindi po naniniwala sa katotohanan ito. Kinakaligtaan po nila yung mga bagay na dapat sana hindi kinakaligtaan. So mga kapatid, kung kayo po'y may nararamdaman sa ngayon, speak life to your situation. Sabihin mo, I am the healed of God. Come on, church, sabihin po natin ito. I am the healed of God. Pero, basta masakit ang balakang ko eh. Still, speak life. I am the healed of God. Alam niyo kung bakit? Because faith operates through your mouth. Amen. Hindi natin sinasabi ito para mangyari. Sinasabi po natin ito dahil ito ay nangyayari na. Hindi po ito magic, mga kapatid. Whenever we speak life, sumasang-ayon tayo sa buhay na binigay ng Diyos. At ginawa niya po iyon 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. So kapag kayo po ay nagsasabi, I am the healed of God, we're telling the truth. Amen? Marami mananampalataya sa ngayon, hindi po nila mabanggit po ito.
Pero this is the truth. Marami rin pumananampalataya sa ngayon, hindi nila maamin that they are the righteousness of God in Christ Jesus. Pero this is the truth. Kasi pag hindi nyo sinabing kayo po ay matuwid sa harapan ng Diyos, and if you are a believer still saying or declaring that I'm still a sinner saved by grace, mali po iyon. Kasi pag sinasabi nyo, sinner pa rin po kayo, ibig sabihin, hindi na buhay na maguli ang Panginoong Hesukristo. Kayo pa rin po inasa kasalanan. Remember in 1 Corinthians 15:17, and if Christ is not risen, your faith is futile. You're still in your sins. But every time you declare, I am the righteousness of God in Christ Jesus, anong sinasabi natin? That Jesus is alive forevermore. That's the truth. Now, sabi po once again in Psalm 103, verses 1, 2, and 3, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ano po mga benepisyo natin na hindi natin dapat kakaligtaan? That we have been forgiven, and all your sicknesses and diseases were already healed. Amen. Huwag niyo pong kakaligtaan po yan. Kasi ang problema ng mga tao, and even ng karamihan sa mga Kristiyano, yung mga bagay na dapat tandaan, kinakaligtaan. Yung mga bagay na dapat kalimutan, yun ang pinapaalalahanan nila ang kanilang mga sarili. But praise God, tayo po sa SGC, kung bakit kayo pumupunta sa church, it's because gusto natin pinapaalalahanan ating mga sarili sa mga bagay na ito. Amen. So ito po ang nangyayari, mga kapatid. To answer our question, ano ang nangyayari sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano na nakakapakinig na ebanghelyo pero hindi ito inuunawa at hindi tumitimo sa kanilang puso. Nakakaligtaan nila yung mga benefits na ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Anong nangyayari po sa kanila? Sila po ay nakakaranas po ng discouragement, ng lulupaypay, ng hihina ang kanilang mga loob. At sa umaga pong ito, aalamin natin ano yung sistema ng Panginoon para hindi po tayo nanghihinaan ng loob. Sino po dito ang kadalasan ay napapanghinaan ng loob? Meron po ba sa ating online na napapanghinaan ng loob? Pwede pong pakilagay nyo sa inyong comment section. Well, kapatid, para po sa inyong message na ito. Kung kayo po yung tipo ng mga taong hirap na hirap mag-smile, yung bang tipong ang hirap mong humugot, hindi ako mag-smile, ang hirap na hirap ako eh. Alam niyo po sabi ng kasabihan, pag kayo po hindi mangiti, hinihintay daw po yung puso bago mag-smile. Huwag niyo hintayin ang puso ninyo. Dapat simulan po ang inyong pag-smile sa labi. Susunod yung puso. Amen? Amen. Di ba? So pag meron kayong dinadala mga problema, bakit kaya? Ano pong ugat po nito? Aalamin natin. And then, samahan niyo po ako, maglalakbay po tayo. 7 miles. Ano itong 7-mile journey na meron tayo? So alamin po natin yung mga mensahe na nakatago sa Biblia na ito po ipababatid ng Panginoon sa mga mananampalatayang gustong alamin ang katotohanan. At naniniwala ako kayo po iyon. Amen? So sige po, basahin po natin ang isang napakagandang tagpo sa pamagitan po ng tinatawag na typology. Pag sinabing typology, ito po ay nakatago mga katotohanan sa Biblia at ilalantad po ito sa atin ng Diyos pamagitan ng mga karakter, mga numero na ipapaalam sa atin sa pamagitan ng kapahayagan ng salita ng Panginoon. Pero before we move on sa ating mga tatalakayin in Luke chapter 24, let me give you the definition of typology. Ano ba ibig sabihin ng typology? The study and interpretation of types and symbols originally, especially in the Bible. Ang atin pong Panginoon Hesukristo nagbibigay lagi ng typology. Even po sa kanyang mga kasaysayan. And this time, meron po isang napakagandang tagpo na tinalaki natin last Sunday, pagyayamanin natin today. Naalala niyo po yung Road to Emmaus? Sila po ay naglakbay to Emmaus. Yung palang Emmaus, tinignan ko sa Google. Ibig sabihin pala nito, hot spring. Hindi ko alam kung bakit sila pumunta ng Emmaus kung sila ba ay mag-excursion. Alam mo yung word na excursion? Sila ba ay magpipiknik? Kasi ito pong dalawang disipulo dito ay makikita natin, iniwan po nila yung Jerusalem and then naglakad sila patungo ng Emmaus. Okay? So basahin po muna natin. At alamin natin yung mga typologies po dito, mga types, mga pagsasalarawan na kung saan ito po ay nakatago. Pero praise God, ilalantad po ito ng Diyos sa atin dito sa Solution Grace Church. So let's start with
Luke chapter 24 verse 13 hanggang 33 po ito. So mahabang lakbayan po ito. So siguro po mga before 3 p.m. tapos na po tayo. Amen? Parang hindi na kayo nag-smile na. No? Sige, try natin na matapos po siya ng mga 2:30. Okay. Joke lang. Luke 24:13. Now behold, two of them. Yung two po dito yung mga disipulo ng Panginoon. Yung isa ay may pangalan Cleopas. Yung isa hindi binanggit yung name. We're traveling that same day. Bakit that same day? Because marahil ito po ay hapon. Nung umaga, early morning na buhay na maguli ang Panginoon. This was a Sunday. Pwede nating sabihin na Sunday afternoon. They traveled the same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Alam niyo po, magandang typology dito, yung word na 7 miles. Ito po yung paglalakbay natin sa mundong ito, na kung tawagin ay buhay. Alam niyo po yung 7 miles, naniniwala ka po ang typology nito ay 7,000 taon. Na pagsapit po ng ika-7,000 taon, makakapiling na po natin at makikita natin ang Panginoon face to face. And we shall always be with the Lord on the 7,000th year. Hindi ko alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi ko alam ang exact date. Pero alam niyo po, napakahusay ng Biblia. Dahil ipinapaalam po ito ng sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Alam niyo po ba, from Adam to Abraham, ilang taon po iyon? That's 2,000 years. From Abraham to the time of Jesus, that's 2,000 years. And from Jesus' time up to our time today, that's almost 2,000 years. At nasa last hour generation na po tayo. I believe we are the rapture generation. Lapit na nun. So, 2,000 from the first Adam till Abraham, that's 2,000. From Abraham to Jesus, that's 2,000. Pag in-add up mo ito, ilan po ito? 4,000. Galing, ha? And then from Jesus' time up to our time, present time, almost 2,000. That's 6,000. Actually, ang kalendaryo yata ngayon ay nasa 5,784. Jewish calendar. Lapit na, no? Hindi po natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. But ang iniwan po sa ating paalaala ng Panginoon in Luke 19:13, occupy till I come. So since we are awaiting for the Lord's coming, yung kanyang pagbabalik to rapture us, ano pong ginagawa natin? Nag-i-invest po tayo sa church. Ginagawa natin, we worship Him, we serve Him as we wait for His second coming. Exciting po ito. Maganda pong hinaharap natin. Isipin mo, binigay sa atin ng Biblia. Nasa 6,000 na tayo. Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 8, huwag din natin kakaligtaan that with the Lord, one day is 1,000 years. So ibig sabihin, meron pong typology dito, no? And this time, pag-usapan natin yung 7-mile journey. So ibig sabihin, napakaganda po na ating tatahakin na daan. 7 miles. Malapit-lapit na po tayo. Now, sundan po natin yung kwento. So dito po, yung they, the two of them, I should say, yung them dito, it's a type of us believers. At makikita natin yung dalawang uri ng mga mananampalataya sa panahon natin sa ngayon. And I believe wala po mananampalataya dito sa dalawang ito na kagaya ng mga mananampalataya sa SGC. Bakit kaya? Alamin natin, ano? Sige po. Let's go back to Luke 24:13. Now, behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. So tayo po ay, maraming mga tao sa naglakbay na. Malapit na po tayo sa ika-7,000 taon. At pagdating po nito, ang makikita natin ay makakapiling na natin ang Panginoon. For how long? Forever. And dito, pag sumapit na po yung ika-7 milya, makikita nila ang Panginoon. Amen. Sundan niyo po ako, maglakbay po tayo. Sundan natin, dito naman tayo sa verses 14 until 16. And they talked together of all these things which had happened. So pinag-usapan po nila ang mga bagay na katatapos lang doon sa Jerusalem kasi iniwan po nila yung Jerusalem. Alam niyo po yung Jerusalem in this passage, it's a type of the church. Yung palang Jerusalem, pag tinignan niyo po ang meaning ng Jerusalem, it's the city of peace. Or it's a place of peace. So sa panahon natin sa ngayon, it's a type of the church. Iniwan po nila yung city of peace. At sila po ay pumunta sa Emmaus. Now, tuloy po natin, verse 15 this time. So it was while they conversed and reasoned that Jesus Himself drew near and went with them. So habang naglalakad po itong dalawang disipulong ito,
sinabayan sila ng Panginoong Jesus. Verse 16, but their eyes were restrained so that they did not know Him. So habang sinabayan po sila ng Panginoong Jesus, hindi po nila nakilala ang Panginoon. You know why? Alam niyo, tinanong ko rin sa Panginoon po ito, Lord, bakit hindi kayo nagpakilala sa kanila? Alam niyo kung bakit? Ito po ang revelation dito. Kasi, kung nagpakita po ang Panginoon sa dalawang disipulong ito at sila'y nanampalataya sa Panginoon, pwede nating sabihin sa panahon natin sa ngayon, yung mga tao nung araw kaya sila nanampalataya sa Panginoon dahil nakita nila si Lord eh. Di ba? Tayo, kawawa naman tayo, pero hindi po iyon. Makikita natin mamaya habang binabasa natin ang paglalakbay na ito, nagpakita ang Panginoon sa scriptures. Bakit? Para magkaroon po tayo ng equal footing. Na tayo naman din po, nakita natin at nanampalataya tayo sa Panginoon because we see Jesus in all the scriptures. Amen. Para hindi natin sabihin, mas mapalad sila. Nakita nila na ng personal, physical ang Panginoon. Kaya nga sila nanampalataya sa Kanya. Pero hindi po. Nirestrain po ng Panginoon ang Kanyang sarili from them. Hindi niya sila nakilala. Now, dito po tayo sa verse 17 naman. And Jesus said to them, what kind of conversation is this? That you have with one another as you walk and are sad. Nakita niya, bakit ang lulungkot nitong dalawang disipulong ito? Remember last Sunday, pinag-usapan natin, ano ibig sabihin ng disipulo? Matetes, mga mag-aaral. So ito pong dalawang disipulong ito ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, sumusunod din sa Panginoon. Pero sabi ni Jesus, bakit kayo malulungkot? Naalala ko yung tanong sa Facebook, ba't malungkot ang beshi ko? Siguro ganun ang, bakit malungkot ang friend ko? Pero hindi po tumambling dito ang Panginoon. Sinabayan po sila dito ng Panginoon. Ang sarap, habang naglalakad ka, maganda pong kapahayagan dito, kapag kayo po'y nalulungkot, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Sasabayan ka niya. Kahit marahil hindi mo siya nakikilala o hindi mo siya napapansin, pero tatanungin ka ng Panginoon, na, bakit ka malungkot? Alam niyo po, ang tao ganito eh. At mas maganda po maalala rin po natin, kapag tayo po'y nangungumusta, yung bang tipong pag kinumusta mo yung tao, huminto po tayo. Pangkaraniwan tayo, di ba, pag nakikita-kita tayo, na, Ate Maisa, kumusta? Tapos lalagpasan mo na yung kausap mo. Pag nangumusta po tayo, huminto tayo. Ate Maisa, kumusta? Yung kwentuhan kayo talaga. Di ba? Ganon din po ang Panginoon. Hindi lamang po siya nangamusta. Sinabayan niya pa sa lakaran ang mga taong ito. Nakita niyo po yung puso ng Panginoon? Because sabi po ng Biblia, for God has said, I will never leave you nor forsake you. Wow! Kahit po itong dalawang ito, iniwan po nila ang kanilang city of peace. At marami po mga tao sa ngayong mga mananampalataya, alam niyo ba't sila nalulungkot? Iniwan po nila ang church. It's the city of peace. Pansinin niyo po yung mga taong punong-puno ng kabigatan sa buhay. Pag tinanong mo sila, anong sinasabi nila? Leave me alone. Di ba? Pag kinakatok mo sila sa kwarto, stop the bus. Puro ganun na lang joke ko eh. Pag kumakatak sa pintuan, iwan mo ako, gusto kong mag-isa. Di ba? Pero anong ginagawa ng Panginoon? Sinasamahan po sila. On the way to Emmaus, sabi nila, it's hot spring. Ba't kaya sila pupunta ng hot spring? Mag-excursion siguro, ano? Now, maganda po dito. Sabi na Panginoon, bakit kayo malungkot? Siguro, in other words, kumusta kayo? Nalulungkot sila. And then, tuloy po natin. Verse 18. Then the one whose name was Cleopas answered and said to Jesus, are you the only stranger in Jerusalem? And have you not known the things which happened there in these days? Hindi mo ba alam, di ka ba tiga dito sa Jerusalem? And then ano po sagot ng Panginoon? Let's continue reading. This time in verse 19. Verse 19 po tayo. And he said to them, Jesus said to them, what things? Alam niyo kung bakit ganitong tanong ng Panginoon sa kanila? Believing na sila po yung mga disipulo, at alam ko po hindi nagkulang ang Panginoon, sinabi na ng Panginoon sa kanila na darating ang panahon, ipagkakanulo ang anak ng Diyos at mamamatay sa krus ng Kalbaryo at mabubuhay maguli. Pero seemingly, wala silang idea of what really happened. Alam niyo ba't iniwan po nila yung mga kapwa nila disipulo sa Jerusalem? Dahil doon po nakita nila yung tomb ni Jesus on an early Sunday morning, wala nang laman. So sabi nila na buhay maguli ang Panginoon. And I suppose, and I assume, itong dalawang disipulong ito,
Kaya sila umalis from Jerusalem, pumunta ng Emmaus. Hindi po nila matanggap na buhay ang Panginoon. Naku, baka nagdi-delirio lang itong mga kaibigan namin. Ang ingay, siguro sabi nila, ang ingay sa Jerusalem. Makaalis nga. Now si Jesus, takang-taka sa kanila. Sa kabila ng pagiging disipulo nila, hindi nila alam. Ang alin? Ang gospel. So, posible ba na marami pong mananampalataya sa ngayon, ang nasa church, pero hindi po nila alam ang gospel? Yes. I believe. Marami. At kaya po sabi dito ng Panginoon, let's go back to verse 19 once again. And Jesus said to them, what things? Ano mga bagay? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people. That's the problem. Hindi po nila kilala si Jesus as the Messiah, but just a prophet. Now let me ask you, church, sino para sa inyo ang Panginoong Jesus? Siya po ba ay propeta? Lang. Hindi po. Siya po ay the anointed one. He is the Messiah. Tagapagligtas. Amen. Amen. Now, tuloy po natin ang pagbasa. Verse 20 until 21. And how the chief priest and our rulers delivered him to be condemned to death and crucified him. So, kinuwento po nila as if hindi alam ng Panginoon. Yun nangyari, ano? Verse 21. But we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. Ito, isa pang problema. Bukod sa, ang alam lang nila kay Jesus bilang propeta, hindi po Messiah. Ang problema pa nila, ang tingin nila kay Jesus, i-redeem lang sila mula sa pagkakasikil sa kanila ng mga Romano. So may agenda silang. Agenda nila pala talaga, kinikilala nila si Kristo bilang propeta at ililigtas sila mula sa panunungkulan ng mga Romano in those days. Alam niyo po mga kapatid, dito nagkakaroon ng problema ang mga mananampalataya. Kung bakit gaya po ng dalawang ito, sobrang lungkot po sila. Kasi ang pakiramdam nila, wala na eh. Patay na eh. Wala ka na magagawa, patay na. Paano pa tayo ililigtas mula sa mga Romano? So tayo po mga mananampalataya, marami po mananampalataya na lulungkot sa ngayon. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi po natin ginagawang main agenda ang ating Panginoon. Wala pong problema sa ating pagtatrabaho. Sabi rin po ng Panginoon, magtrabaho tayo. Pero never po nating ilalagay ating isipan at gagawing prioridad ang mga bagay sa mundong ito. You know why, church? Because you are no longer citizens of this earth. Tayo po'y citizens of heaven. Amen? Remember, ano pong sabi ng Matthew 6:33? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God. Pag sabing seek first, make God's kingdom and His righteousness your top priority. Ang mga unbelievers today, ang nakakalungkot, ina-adapt ng maraming Kristiyano. Masyado po tayong abala sa mga bagay ng mundong ito. Nagpapayaman. Walang masama magpayaman. Masyadong papakayaman. Pero mga kapatid, hindi po ito ang ating pakay bilang mga anak ng Diyos. Yung mga tao sa mundo, hinahabol po ang kayamanan. Kaya nga po pagod na pagod. And even yung Sunday, hindi po nila maibigay sa Panginoon. Pero tayo po mga mananampalataya, when you make God's kingdom and His righteousness your top priority, kaya nga, seek first His kingdom and His righteousness, ang mabuting bagay dito, yung hinahabol ng mga tao sa mundo, ang hahabol sa inyo. And all these things shall be added unto you. Wow! Amen! Ang main agenda natin, God's kingdom and His righteousness. Ito po mga disipulong ito, na sinamahan ni Jesus ang kanilang agenda, yung kanilang bansa. Paano na kami ililigtas nitong si Jesus? Patay na siya. So wala silang idea. So ano pong problema nila? Una, tingin nila sa Panginoon, propeta lang. Pangalawa, ang main agenda nila hindi si Jesus. Side hustle lang si Jesus. Alam niyo kung ba't maraming taong mga mananampalataya nalulungkot sa ngayon? Isinasantabi nila si Jesus pag Lunes, pag Martes, pag Miyerkules, pag Huwebes, pag Biyernes, pag Sabado. Pagdating ng Linggo, Lord, dito ka naman ha. Gitna ka muna ngayon. Pero pagdating ng Lunes, Lord, tabi ka muna. Ako muna to. Hindi po ganon. Buong isang linggo ang sentro natin. Make Jesus your priority. At lahat ng pangailangan mo will be added unto you. Amen? Hindi natin hinahabol ang kayamanan ng mundo. Mayaman na po tayo. Ang hinahabol po natin, we're pursuing God's kingdom and His righteousness. Sino po iyon? Si Jesus mismo. Now, kaya sila disappointed. Now, tuloy po natin. Let's go back to verse 21. But we were hoping, see? They were hoping that it was He who
who was going to redeem Israel. So ang redemption na iniisip nila, redemption ng Israel, hindi po yung redemption nila as an individual. Indeed, besides all this, today is the third day since these things happened. So 3 araw na nakakalipas, hindi nila matanggap, sinabi ng Panginoon sa kanila, and it was written in the scriptures that after 3 days, the Messiah will be raised from the dead. Wala silang alam. Mga kapatid, nakakalungkot. So ano pong sabi ni Jesus dito? In verse 22. Hindi pa, dito pa. Kinukwento nila yung mga nangyari sa Jerusalem. Let's continue. Still with Luke chapter 24. Yes, and certain women of our company who arrived at the tomb early astonished us. So talagang ginugulat daw sila ng mga kwento nila. Verse 24 at 23. When they did not find his body, they came saying that they had also seen a vision of angels who said, he was alive. So hindi po makapaniwala itong mga disipulong ito, itong 2 disipulong ito. And I'm so sure na mamangha din ang Panginoon sa kanila. Verse 24, and certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the women had said, but him they did not see. 25. Sige nga po, pakitulong mga kapatid. Then Jesus said to them, O foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Alam niyo po ang indictment ng Panginoon against the church today para po sa 2 disipulong ito, and I believe ito po ay mga mananampalataya na. Ang kanila pong, ang indictment po, ang reklamo ng Panginoon kung meron man sa church today. Kung bakit po ang church, ang mga mananampalataya, they feel discouraged, it's because of these 2 things. Sabi pa ng Panginoon in verse 26, ought not the Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Sabi ng Panginoon, itinuro na ito sa kanila at nakasulat na sa mga aklat ng mga propeta na magdurusa at hahantong sa kamatayan ng Kristo. And on the 3rd day, siya po ay mabubuhay na maguli. Pero walang idea itong mga disipulong ito. Now, maraming Christians today, they feel discouraged. It's because of these 2 reasons. Number 1, they lack knowledge. Alam niyo po yung lack knowledge, this is also ignorance or foolishness. Tinignan ko po ito sa yung bagong Bibliang Tagalog. Masakit basahin yung bagong Bibliang Tagalog. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakabili ng Tagalog na yun eh. Pero may katotohanan eh. Alam niyo po yung Pinoy version na Bible, they lack knowledge, foolish, B-O-B-O. Ang sakit nun, di ba? So, ibig sabihin, if you lack knowledge, kaya ka napapahamak, kaya ka nalulungkot, mga mananampalataya, because we lack knowledge. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakapakinig na po ilang sa mga kapatid natin mananampalataya na ebanghelyo. Ang problema, hindi nila sineseryoso. Para bang feeling na marami po sa ating mga kapatiran, ay, alam ko na yan. Alam niyo po, pag tumigil na po tayo at sinabi natin, alam ko na lahat ng bagay, tapos ka na. Kapag alam mo na lahat ng bagay, edi, sabi nga ni Kuya Boy, edi ikaw na. Diba? Hindi po, marami pa tayong hindi alam. At praise God, kaya po tayo nagpupunta ng churches because gusto nating matuto at mapagyaman ang ating kaluluwa. Amen? Now, ayokong sabihin ng direkta, but the truth is, ang mga taong kulang sa kaalaman, o B-O-B-O according sa Pinoy version, the Bible, napapahamak po sila. At kapag ang tao po, ang isang Kristyano ay puno-puno ng kalungkutan, babagsak ang kalooban po nito. Babagsak hindi lang kalooban, pati mukha, tatanda ng maaga. Tingnan niyo katabi ninyo, mga mukhang bata. Amen? Alam niyo kung bakit? Kasi po, puno-puno kayo ng wisdom. Amen. Because you come to church. Amen. Sabi po ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed. Why? For a lack of knowledge. Now, that's the first one. Why Christians feel discouraged? Ano yung first one, mga kapatid? They lack knowledge. Now, yung second reason naman, they have the knowledge, but they have this slow heart to believe. Hirap na hirap sila makapaniwala. Even though nakasulat na sa salita ng Panginoon, hirap na hirap sila maniwala. Talaga, bilang mananampalataya, pinatawad na ako sa aking mga kasalanan completely. Hindi sila makapaniwala. Maraming Christians today. Hindi rin sila makapaniwala that we are completely healed in Jesus' name because of what Jesus did on the cross. Now, tingnan po natin yung second indictment ng Panginoon. Grabe, no? Yung reklamo ng Panginoon, ano pa rin, no?
nagbibigay pa rin ng katuwaan, kagalakan sa ating puso. Number 2, they may have the knowledge but they find it hard to believe. Kaya pala, muli po sabi ng Panginoon in verse 25 ng Luke chapter 24, Then Jesus said to them, O foolish ones, ito po yung mga ignorante and slow of heart to believe in all that prophets have spoken. Sinabi na ito, isinulat na ito sa aklat. So ito po ang nagiging problema ng mga mananampalataya nowadays. Now, anong solusyon na ginawa ng Panginoon sa kanila? Kung kayo po ay nanonood sa ngayon, you feel discouraged most of the time, malungkot po kayo, hindi mo maranasan, hindi mo ma-maximize ang bawat araw na punong-puno ng kagalakan. Ako po ay praise God talaga. Papuri po sa Panginoon. Nung araw po kung babalikan ko ang aking buhay, nawala pa po kami sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Alam niyo, walang isang araw na hindi po ako nalulungkot. Sabi ko, Lord, ayoko nalulungkot. Kung pagmamasdan niyo po ako, 10 years ago, I was 43 then. Kasi pa 53 na ako ngayon eh. Nung panahong yun, mukha na akong 53 o 63 na sobrang lungkot. Actually, hindi pala nila. Ilang taon na ba? Mga 15 years ago. Kasi matagal na rin pala ako sa biyaya. Pero nung ako'y nasa biyaya na, sipin nyo, 53 na ako, mukha lang 52 sa biyaya ng Panginoon. Di ba? Alam niyo kung bakit? Amen! Kasi, yun pala, ang solusyon sa mga, alamin natin, anong solusyon sa mga taong namimigati, discouraged, bumabagsak ang puso, bumabagsak ang mukha. Alam niyo, muli po why many Christians today feel discouraged? Number 1, they lack knowledge. Mga ignorante po ito sa gospel. Why? Because nakakapakinig sila ng ebanghelyo, pero hindi pinapakinggan. Sayang. Hindi nila sinasapamuhay. The second reason is, they may have the knowledge, but it's so hard for them to believe. Even though nakasulat na sa Biblia. Alam niyo kung bakit? Hindi nila minamaximize ang kanilang time in the church. So church, I praise God for your lives. Kaya kayo nakikinig sa ngayon because inaalam niyo ang mga benefits natin. Amen. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. Amen. Wow, saan kayo daig niyo pa ang tumama sa loto. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag alam niyo mga katotohanan ito, talaga naman, habang umiidad tayo, sabi nga ng kasabihan, age is just a number. Diba? Kita-kita naman kay Sister Mylene. Alam ko, magka-age kami ni Sister Mylene, pero mas lamang si Sister Mylene sa akin. Mukha lang 19 eh. Diba? Naintindihan na natin yung Sister Mylene. Diba? Ganyan ang nasa Panginoon. So, what's the solution? Para hindi na po kayo nadi-discourage, hindi tayo nanlulupay-pay, hindi bumabagsak ang ating kalooban. Ano pong ginawang solusyon ng Panginoon? Ito ang ginawang solusyon ng Panginoon. In verse 27, And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So ito pong 7-mile na journey. Maganda po tayo. Malapit-lapit na tayo sa ating ika-7th mile. Ang maganda po natin ginagawa. It's part of occupying as we await for the second coming of Christ. Mag-Bible study po tayo. At itong ginawa ni Jesus sa dalawang ito. Hindi niya sinukuan yung dalawang ito. Hindi niya sinabi, walang condemnation. Napaka-bio-bio nyo naman. Ang tagal nyo na nag-aaral. Hindi po, wala tayong narinig sa Panginoon na gano'n. Because there is therefore now no condemnation. Amen? Tayo po dito sa church, huwag kayong mag-alala. Kung meron kayong tanong, at alam ko po ang sagot, huwag po kayong mahiyang magtanong. Diba? Sabi nga ni Susan Roses, huwag mahiyang magtanong. May right med. Ito po yung right med dito sa church. Mag-Bible study po tayo. Ito po yung pinakatamang medisina sa mga taong ignorante sa gospel. At sa mga taong may knowledge pero hindi makapaniwala. Dalas-dalasan po natin ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala po mangungundi na po sa inyo. Amen. And by the way, bukas po, please pray for us and with us. Si Kuya Eman, bata pa lang po yan. Ganyan pa lang yan. Tanong na ng tanong yung batang yan. Ngayon po, by the grace of God, ginagamit na po siya sa campus ministry. At bukas, pero na naman siyang 3 section na tuturuan. Palakpakan po natin ng Panginoon. Batang-bata, pero maalam sa salita ng Panginoon. At ginagamit siya ng Panginoon sa campus ministry. Now, ano pong solusyon? Bible study.
At nag-Bible study po sila along the way to Emmaus. Habang naglalakad po sila, hindi sila sinukuan ng Panginoon. Hindi sila kinundom ng Panginoon. At ang galing ng Panginoon, nagtiyaga ang Panginoon sa kanila. Tingnan niyo po ito. And beginning at Moses. Yung kanyang first 5 books. Ano yung first 5 books ni Moses? Genesis. Yes. Torah. And all the prophets, lahat po ng mga nakasulat sa Old Testament, wala pa namang New Testament nun eh. Ano ginawa ng Panginoon? He expounded to them in all the scriptures the things concerning Moses, the things concerning David, the things concerning Elijah. No, the things concerning himself. Because the Bible, from Genesis until Revelation, isa lang po ang mensahe nito. It's not about you, it's not about me, it's not about us. It's just about Jesus. Kaya po ang gospel, it's all about one person, si Jesus. And that's why, habang naglalakad po sila, nakita ng Panginoon. Itong isa siguro, si Cleopas, ignorante. Yung isa naman, slow of heart to believe. So ang ginawa ng Panginoon solusyon, mag-aral tayo mga kapatid. And nagsimula siya kay Moses. At sa lahat po ng mga aklat ng mga propeta, He expounded to them once again. Jesus expounded to them. At ito rin po ang gagawin ng SGC. I-expound natin sa ating mga members. In all the scriptures, the things concerning Himself. So ang bida sa church natin, it's all about Jesus. Amen. Kaya nga po sabi ng Panginoon, balik-balikan mo lang ang krus. Dahil napakaraming benefits ng krus. Dahil sa krus, kung ikaw yung nananampalataya, huwag mong kakaligtaan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. That through the cross, you have been forgiven completely. That through the cross, lahat ng ating mga sakit ay pinagaling na completely. Wow! Ito ang problema, hindi nila alam. Kaya sila malungkot. Pero tayo, dahil alam natin katotohanan ito, tingnan mo katabi mo, punong-puno ng kagalakan. Amen? Do you believe that you are the righteousness of God in Christ Jesus? Amen! Pero maraming mananampalataya sa ngayon, hindi nila alam yun at hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap bilang mananampalataya na kumilala at nanampalataya kay Kristo Jesus. Hindi nila matanggap na sila'y matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya po, hindi sila nagpipray pag meron silang mabigat na problema, tinatawag nila si pastor. Alam niyo po dito sa church natin, walang problema. Kung kailangan niyo po ng pagpipray, kasama po ako, dadamayan ko po kayo. Pero pag may problema kayo, hindi niyo na kailangan intayin ng pastor ninyo. Because since you are the righteousness of God in Christ Jesus, ang panalangin ng mga matutuwid, pinapakinggan ng Diyos. Amen. Amen. Now, hindi po ba nagbibigay ito ng kagalakan sa atin? Kaya pala hindi tayo kagaya nitong 2 disipulong ito. Malungkot. Tayo hindi. Dahil alam natin ang mga tinapos na gawa na ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Now, let me clear itong mga bagay na ito. No? Kasi ito ang binabato sa ating mga argumento. Ang nasa biyaya daw, puro na lang tayo nagtuturo ng mga mabubuting bagay. Well, basically, yes. Wala pong bad news sa good news. Kasi sinasabi po nila sa akin, sa church niyo, puro tinuturo mo yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Hindi mo tinuturo yung wrath ng Panginoon. Tinuturo po natin yan. May wrath po ang Panginoon. But this would take place after the rapture of the church. Nasa dispensation po tayo ng biyaya. At kaya po puro mabubuting bagay ang ating pinag-uusapan is because nangyari na po ang krus. Lahat po ng masasamang bagay binunton sa katawan ng ating Panginoon. At lahat ng mabubuting bagay binunton sa atin. Kaya nga po ang tawag dito ay biyaya. Undeserved favor. Hindi tayo deserving, yes. Unearned favor and unmerited favor. Wala kang ginawa, wala kang inambag, pero sangkaterbang pagpapala ang iyong pinapala. Ang tawag po dito ay biyaya. Amen. Now, mga kapatid, ang maganda pa po dito, bakit tayo nagba-Bible study? This is truth to think about. Bible study is not to find ways on how to prosper. Hindi po. But to see Jesus in all the scriptures and then you will make your way prosperous and then you will have good success. So kaya po tayo nagba-Bible study, it's because we want to see Jesus in all the scriptures. And then, wala kayong magagawa. Pag nakita mo na si Kristo in all the scriptures, you will have good success. Wala kang magagawa. That's the gospel eh. So kapag kayo pinagbababad sa salita ng Panginoon, you do Bible studies, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon, seryoso. Ito po ang sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart from your mouth,
But you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous. And then you will have good success. Take note, pag tayo po'y nagbabad sa salita ng Panginoon, nakikinig patuloy na mensahe ng salita ng Panginoon, you will have good success. Bakit? Nung tinitingnan ko to sa Grammarly, alam niyo yung Grammarly sa computer, di ba? Pinapatanggal sa akin yung good. Hindi, sa Biblia po merong good success at mayroong bad success. Marami pong tao sa mundo sa ngayon, punong-puno ng kaabalahan sa buhay, hindi nagkakapag-aral ng salita ng Panginoon, successful. Pero hindi po good kanilang success. Pero kapag tayo pinagbabad sa salita ng Panginoon, yung success natin, good. So kung merong good success, meron din bad success. Ito po yung mga taong masyadong lunod sa kayamanan ng mundo. Tayo po hindi ganun. Tayo po'y lunod sa kayamanan ng langit. Sino pong kayamanan ng langit? Si Jesucristo. And as we travel this 7-mile journey, nai-enjoy po natin ang buhay. Nakasmile tayo. Mahirap yung nagtatravel na nakasimangot. Naalala ko nung araw, kapag kami po umuwi ng probinsya, pumunta kami yung Philippine Rabbit. Alam mo yung Philippine Rabbit? Kung merong Philippine Rabbit, naisip ko noon, sabi ko sa nanay ko, meron bang USA Rabbit? Meron bang China Rabbit? Pag nandun kami sa Santa Cruz, bata pa ako nito, uwi kami ng Kalumpit. Alam mo yung Kalumpit, sa Bulacan. Ay, tuwang-tuwa kami bilang mga bata. Yung mga bus nung araw, hindi pa aircon no? Pag sumakay ka ng Santa Cruz, pagdating mo ng Kalumpit, yung mukha mo tigas na. Kasi yung hangin. Pero talagang pagkatapos mong makarating ng probinsya, nakasmile ka kasi yung hangin, puro pag ganun nakaganon ka na. Maganda po ganun din tayo, sumasabay tayo, hindi tayo naglalakbay sa mundong ito at nalalapit na po na papunta na tayo sa ika-7 milya. Ini-enjoy po natin ang ating paglalakbay. Alam niyo kung bakit? Dahil puno-puno tayo ng kaalaman ng salita ng Panginoon. Amen. So tayo po, wala kang magagawa. Hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maging successful or prosperous. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon because we want to see Jesus in all the scriptures. And then, you will make your way prosperous. And then you will have good success. Ano ibig sabihin ng good success? Ikaw ay pinagyaman sa iyong trabaho, pero hindi kayo naghihiwalay ng misis mo. Nai-in-love ka pa rin sa misis mo. Yumayaman ka, hindi ka nawawalay sa pamilya mo. Mahal na mahal ka pa rin ng mga anak mo. Ang bad success, mayaman ka nga, wala ka namang mga kaibigan, hindi sila naniniwala sa iyo. At yung asawa mo, naghiwalay na kayo. That's bad success. Pero tayo po hindi. Sabi ko nga kay Mrs. habang kami umiidad, sabi ko iidad tayo. Magkasama pa rin tayo. Pero hindi po kami, sabi ko ang aming vision, maglalakad kami hindi uugod-ugod. Tumatakbo pa, hinahabol pa ako ng Mrs. ko. Kahit dumating na kami sa 60 anyos na. Sabihin ko sa kanya, habulin mo ako. Mabilis tumakbo si Mrs. Oh, hindi nyo alam. Maraming kayang gawin niya na minsan po ipapakita dito sa pulpito. Abangan natin. Okay, let's continue. How to properly interpret the scripture. Ito po malaman natin. Kaya po marami mga mananampalataya sa ngayon na nadidisgrasya, nalulungkot. It's because they do not know how to properly interpret the scriptures. Now, meron pong tinatawag po sa hermeneutics, itong dalawang sistema, exegesis and eisegesis. Ano yung exegesis? Ito po yung nagmumula sa Biblia, yung tamang konteksto inilalabas. Nalalaman po natin through its true context. Mga kapatid, pakilagay nga. Exegesis is the critical interpretation of the biblical text to discover its intended meaning. The text speaks for itself. So, hindi po tayo nag-iimbento na ating sariling interpretation. Amen. So, this is exegesis. Kung ano yung original na pagkakasulat ng author. At kung ano po yung ibinigay na mensahe ng Banal na Espiritu, ito po yung dapat nating pinag-uusapan sa church. So, hindi po nag-iimbento ng kwento si Pastor dapat. Ano naman ibig sabihin ng eisegesis? Pag sinabing eisegesis, it's the process of interpreting a text in such a way as to introduce one's presuppositions, agendas, or biases. So dito, pag sinabing eisegesis, kanya-kanyang interpretasyon na. Hindi po ito healthy. Maliligaw kayo. Alam niyo po, meron po mga grupo ngayon na pumupunta sa mga churches at hindi natin tatanggapin itong grupong ito. Nagkakaroon po sila ng Bible study. Meron silang budget para pakapihin yung mga dadalohin nila sa Bible study. Dadalhin nila sa mamahaling coffee shop.
And then, ganito po yung sistema ng kanilang Bible study. Magbibigay sila ng isang verse. For example, bibigay ko ang John 3:16. And then, tatanungin nila isa-isa. Nanay Ophel, para sa'yo, anong John 3:16? Brother Jerome, ano para sa'yo ang John 3:16? Walang mali. Ang tawag dito ay eisegesis. Delikado po ito. Hindi po nakabase ang salita ng Panginoon sa ating sarili-sariling interpretasyon. Ito po ay nakabase sa tunay na konteksto ng pagkakasulat ng may akda at naisin ng banal na espiritu na ipahayag sa atin. Dapat exegesis, yung original na konteksto po ang ating inaalam. At ang sinasabi po ng Ebanghelyo, ang Ebanghelyo po ay tumutukoy once again sa isang tao, si Kristo Jesus. At ang kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Hindi tayo pwedeng mag-imbento dito sa pulpito. Amen. So, posible bang ang isang mananampalataya ay maging ignorante samantalang available naman po ang gospel? Samantalang hirap na hirap po niyang paniwalaan ang kanyang mga napapakinggan. Pwede po. Kasi marami mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila matanggap ang katotohanan, gumagawa na lang sila ng sariling interpretasyon. Delikado po iyon. Kasi pag hindi po umaakma sa salita ng Diyos ang inyong pagkakaunawa, malulungkot at malulungkot din po kayo. At darating kayo sa punto na madi-discourage po talaga kayo. Nakikita nyo parang hindi umaakma ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi ibinabase mo ito sa iyong sariling interpretasyon. Amen. So importante po ay gayahin natin ang ginawa ng Panginoon. Let's go back to Luke chapter 24 verse 27. Nung ang dalawang mga disipulo pong ito ay tila walang kamuang-muang sa mga nangyayari. Na muli nga po nabuhay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo after 3 days. Kasi 3rd day na po ito nung sila po naglakbay patungong Emmaus. Ano pong ginawa ng Panginoon? Once again, hindi po sila sinukuan. And beginning at Moses and all the prophets, inisa-isa po ng Panginoon to. 7 milya mahaba. So siguro ang lakad nila dahan-dahan lang. No? Ang galing ng Panginoon. Ano? So mga kapatid, kung kayo po ay magpipray sa Panginoon, Lord, gusto ko pong magkaroon ng kauhawan sa iyong salita. Alam niyo po, uunti-untiin tayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala. Basta sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, gusto ko, punuin mo ako ng mga kapahayagan na yung salita. Alam niyo po, ang panalangin ko po sa ating church, maging revelation addicts po kayo. Yung bang kada Sunday, Lord, give me a revelation. Ibukas mo sa aking isipan ang kamanghamanghang mga ginawa mo. And even pala dito sa Luke chapter 24, ipinapaalam sa atin na meron tayong paglalakbay. Diba? Muli po, ano po yung ating theme for 2024? Occupy till I come. Eh, alam niyo po ba yung 7 miles na ito, papalapit na tayo, nasa ika-6th mile na tayo. Once again, ang kalendaryo po ng mga Hudyo ngayon, nasa 5,784. So malapit-lapit na po sa ika-6,000. Lapit na, no? Baka nga mamaya na, pagkatapos ng service, rapture na. Andali lang. Laverne, wala pa akong boyfriend. Yun ang tanong lagi sa akin ng mga kabataan. Eh. Napapatingin si Kuya Gio kay Nanay Ophel. Nanay, naghihintay pa ba tayo? Hindi naman na, no? Rapture na lang, ano? Parang hindi nag-agree sa akin si Nanay. Eh. Hindi, Pastor, kailangan ko muna. Lord, wag muna mag-rapture. So, malapit na po yan. Malapit na talaga. Now, let's continue. So, mga kapatid, ang ginawa po ng Panginoon, hindi po siya nahinaan hindi siya napagod. Kasi ayaw niya mga anak niya na napapanghinaan ng loob. At sinimulan po niya ang pagbabible study. Now, ito po ang maganda paalala po sa atin. Ano? Bakit marami mga mananampalataya sa ngayon ang napapanghinaan ng loob? Meron pong 2 posts na nangyari. Meron pong example na nangyari. Babasahin natin in Hebrews chapter 4, verses 1 to 2. Ito po yung mga kababayan ni Moses nang sila po iniligtas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Dinala sila patungo sa Promised Land. On the way to the Promised Land, hindi po nag-manifest at hindi po sila nagbenepisyo sa mga pangako ng Diyos sa kanila through Moses. Basahin po natin. Hebrews 4, verse 1 until 2. Therefore, since the promise remains of entering His rest, let us fear lest any one of you seem to have come short of it. Verse 2. For indeed, the gospel was preached to us as well as to them. To them, yung them dito ay mga kababayan ni Moses na naglalakbay patungo sa Promised Land. But the words which they heard did not profit them. Why? Not being mixed with faith in those who heard it. Now, ano pong paliwanag dito mga kapatid? Ang paliwanag po dito, since sabi ko kanina, faith operates through your mouth.
Di ba sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kapag kayo po'y naiinlove sa pagsasalita ng death words, you will eat its fruit. Magmamanifest po sa inyong buhay ang kamatayan. But if you speak life to your situations, you will also eat its fruit. Buhay, nananagana. Now, anong sabi dito? Ba't hindi sila nag-benefit mula sa kanilang napakinggan? At marami mananampalataya, hindi nagbe-benefit sa gospel. It's because, sabi nung last part, pakilagay na po natin, not being mixed with faith in those who heard it. Hindi po nila hinalo yung kanilang napakinggan sa pananampalataya. Paano po ito? For example, si Abram, nung siya po ay pinalitan ng pangalan ng Diyos, from Abram, nilagyan po siya ng H, kasi sabi nila, hindi Hudyo si Abram, Kapampangan daw. Hindi po. Hudyo talaga. Walang H eh. Yung H kasi, it's the fifth alphabet of the Jewish people. It's Hesed. Alam niyo po Hesed? Grace. Nung nilagyan na po ng H yung pangalan ni Abram, naging Abra, si Sarai na dating mataray, tinanggal yung I, pinalitan ng H from a chief. Kasi nga si Abram, Andres eh. From a chief, sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Panginoon Diyos, hindi dapat nang-under ang mga babae. Dapat sumusunod sa lalaki. Nilagyan ng H. Ano nangyari sa kanya? From a chief, bossing, to a princess. Now, ito po, paano pong imimix yung pananampalataya sa gospel? Sabi ng Panginoon, faith operates through your mouth. Amen? Nung pinalitan na po ng Panginoon Diyos si Abram, ng pangalan naging Abraham, sabi ng Panginoong Diyos kay Sarah, tawagin mo ang asawa mo, Abraham, which means father of many. So ngayon, kung sinasabi ng asawa niya, Abraham, Father Abraham, tas naririnig sila ng mga kapitbahay nila, anong sasabihin ng mga kapitbahay nila? Weird itong pamilyang ito, itong dalawang mag-asawang ito. May tililing yata eh. Ni isang anak, wala, tas father of many. Now, this is faith. Mixed with faith. Yung gospel mixed with faith. Even though wala ka nakikitang anak si Abraham, pero sabi ng Diyos sa kanila, tawagin mo yung asawa mo na father of many. And then, it happened. Di po ba? Kaya po napakahalaga na ating mga sinasabi, death and life are in the power of the tongue. Now, si Sarah naman, sabihin niya, wag mo nang ibobosing itong asawa mo. Ikaw ang lalaki. Tawagin mo siyang princess. Wala namang kaharian. Bakit princess? Yun pala, magiging kaagapay ni Abraham itong si Sarah. So, pag binalikan po ninyo yung istoryang ito, wala sila ni isang anak, but still, ang tinatawag ni Sarah sa kanyang asawa, father of many. Halimbawa, kayo pong kapitbahay ni Abraham. Meron kayong kapitbahay sa Abraham, dalawa lang sila, wala silang anak. Tapos naririnig mo sinasabi ng asawa, father of many, ano sasabihin nyo sa kapitbahay ninyo? Mukhang nababaliw na itong dalawang ito, mukhang hindi kumakain sa tama, ano? Now, that is faith. Sa mata po ng mga unbelievers, tayo nagsasalita ng buhay, hindi nila naintindihan. But that is the gospel. Narinig natin ang gospel, sinasabi natin, you are mixing faith with the gospel. Nag-agree ka sa katotohanan. So bilang mananampalataya, ano dinideklara natin? I am the righteousness of God in Christ Jesus. Even though merong tayong nararamdaman, ano dinideklara natin? I am the healed of God. Anong sinasabi ng mga tao sa mundo? Hindi lang mga tao sa mundo, and even mga other believers din eh. Sinasabi sa atin, para kayo mga siraulo. But this is the gospel mixing with faith. Now, ito mga taong ito, binabanggit sa Hebrews 4, verses 1 to 2. Pag binasa niyo po yung mga passages after verse 2, hindi po sila nag-benefit, hindi sila nakarating sa promised land. Alam niyo kung bakit? Noong mga panahong yon, ang sinasabi nila kay Moses, dinala mo ba kami sa ilang para dito patayin? Mali. Now, anong nangyari? Nangyari yung sinabi nila. Napatay nga sila sa wilderness. See? Malaking bagay po yung sinasabi natin. So, kung kayo po ay, kayo rin mga kabataan, pag pinopost nyo sa Facebook, huwag kayo nagpo-post ng mga death words. Ha? Mahalaga yon. Mag-post kayo life words. Huwag mo sasabihin, hindi ko alam kung ano kayo hinatnan ko sa dako pa roon. Sinasabi ng mga unbelievers, yan tayo po, hindi natin sinasabi yun. Sinasabi natin, hindi ko man alam na nasa dako pa roon. Pero natitiyak ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Amen.
So, minimix natin yung salita ng Panginoon sa pananampalataya. So, paano nag-work po yon? Through your mouth. Hindi natin sinasabing, patay kang bata ka. Yung mga salitang yon, malaking bagay po yun. Amen, church. So, nandito na tayo, papunta na tayo sa ikapitong milya. Amen and amen. So, napaka-importante, Napakagaling ng Panginoon. Ito na tayo. Balikan po natin yung ating kwento. Luke 24:27. So, patuloy po, nagba-Bible study sila. At ang maganda rito, mga kapatid, tingnan niyo po, and beginning at Moses and all the prophets expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. So, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So, tuloy-tuloy lamang po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Now, mga kapatid, tingnan niyo po itong mga talatang ito. Tuloy natin, ha? Verse 29 na tayo till 31. Hindi po nagpakita ang Panginoon sa kanila, but they constrained him, saying, abide with us. In-invite pa nila si Jesus. Stay with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he want in to stay with them. Verse 30. Now it came to pass, as he sat at the table with them, that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. So at the end of the 7th mile, ang maganda po dito, they ended up taking up the Lord's Supper. Nag-communion sila. Alam niyo, after taking the Lord's Supper, nabuksan na po yung kanilang mga mata. Pag binasa natin ang verse 31. Then their eyes were open and they knew him, and he vanished from the sight. Wow. Alam niyo mga kapatid, since naniniwala ko, we are, nalalapit na tayo sa ating ika-7th mile, yung ating journey. Bakit tayo nagtitake ng communion, mga kapatid? Alam niyo kung bakit tayo nagtitake ng communion? According to 1 Corinthians 11:26. Kasi every time we take communion, you proclaim the Lord's death till He comes. So, ibig sabihin, pag nagtitake tayo ng tinapay, kinakain natin at umiinom tayo ng Santa Cena, expectant tayo, kinikilala natin, through the Lord's death, ito po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ibig sabihin, through the Lord's death, na-establish na yung new covenant of pure grace. Wala ka na sa old law-keeping covenant. Kaya para sabi ko nung araw, bakit you proclaims the Lord's birth till He comes? Hindi pala the Lord's birth, the Lord's death, because upon the death of Christ, na-establish yung new covenant of pure grace. So every time nagtitake ka ng communion, sinasabi mo, I do not belong to the old law-keeping covenant. I now belong to the new covenant of pure grace. And then, as you partake of the Holy Communion, you're expectant of the Lord's second coming. So, na-fulfill po yung ating theme for the year. Occupy till I come. Kaya po, pwede nyo gawin. Sabi pa ng talata, let's go back to 1 Corinthians 11:26. For as often as you eat this bread and drink this cup. So, pwede nyo gawin ito kahit sa bahay. You are proclaiming the Lord's death. So, pag kumakain ka ng Santa Cena, ng tinapay, umiinom ka ng saaro, yung representation ng dugo ng Panginoon, you are proclaiming the Lord's death until He comes. Sinasabi mo, Lord, pag ginagawa mo to, Lord, Maranatha. Bumalik ka na. Wow! At malapit na pong bumalik ang Panginoon para sa atin. At kapag alam mo ang katotohanan ito, hindi ka na nalulungkot, hindi ka na di-discourage. Now, let's go back to our question. Dito muna pala tayo. Verses 31 until 33. Let's go back to Luke chapter 24. Ito po ang maganda kapag tayo pinagba-Bible study. At tama po yung sistema ng pagba-Bible study natin. Ano po magandang epekto nito sa mga disipulo? Noong nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag ang mga kasulatan. So, kapag nagba-Bible study po tayo, pinapawin nito yung ating kalungkutan. Di ba yung karanasan nila, nag-aalab daw yung kanilang kalooban habang ipinapaliwanag sa kanila o habang sila po'y nagba-Bible study. Verse 33, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Ano nangyari? Pag nagba-Bible study po kayo, ano po yung typology ng Jerusalem? City of peace, it's the church. Bumabalik sila sa church. Yung lugar na iniwanan nila, kasi naguguluhan sila doon eh. Kasi hindi nila mapaniwalaan na nabuhay maguli ang Panginoon. Iniwan nila. Ano ba tong simbahan na to? Parang, kung ano, itong mga disipulo, Jerusalem, ibig sabihin. Iniwan po nila. Pero nung nabuksan po kanilang mga mata, 11 miles po ang kanilang 11 kilometers or 7 miles ang kanilang nilakad. Pero nagkaroon po sila ng lakas. Bumalik sila the same day. Wow! Tuloy po natin pagbabasa. Naratnan nilang nagkakatipon doon ng 11 at ang iba pang kasamahan nila. Ito nagagawa po ng proper Bible study. Amen. When you see Jesus in all the scriptures,
Amen. Amen. So, question. Ano po ang nangyayari sa mga Kristiyano na nakakapakinig ng Ebanghelyo pero hindi inuunawa at hindi tumitimo sa kanilang puso? Napapanghinaan po sila ng loob. Nanlulupaypay. Lumulungkot. Mabilis tumanda. Pero buti na lang hindi po tayo yun. Amen? So ano pong ating solution? Ito yung ating solution as we end. Steadfastly, let our Lord Jesus Christ expound to us in all the scriptures the things concerning Himself through hearing and studying His Word. Amen. So this is our solution, mga kapatid. Manatili po tayo, steadfastly, makinig tayo ng salita ng Panginoon. Kung gusto niyo po mapanatili sa inyong kalusugan, patuloy po natin inaangkin. Alam niyo po, ang inyong kalusugan, ibinigay na po ng Panginoon sa inyo. Ang inyong pong kagalakan, ibinigay na sa inyo ng Panginoon. Pero every time you take part of the Bible study, napapaalalahanan po tayo ng mga benefits na ito. Kasi kapag nabababad po tayo sa mensahe ng mundo, tila nakakaligtaan po natin ito. Amen? But once again, sabi po ng Psalm 103, Bless the Lord, O my soul, and forget not all its benefits, who forgives all their iniquities, who heals all their diseases. And one last verse. Luke 24:27. Balik-balikan niyo po yung talatang ito. Ito yung ating key verse for today. And beginning at Moses and all the prophets, Jesus expounded to them in all the scriptures the things concerning Himself. So dito po yung ating 7-mile journey. Mga kapatid, sa atin pong paglalakbay sa mundong ito, tinitiyak ko po sa inyo, since tayo po ay naglalakbay na nasa ika-6,000th year na tayo, nasa ika-6th mile na tayo, patungo na po tayo sa ating 7th mile. Magpapatuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? At pag dumating na po yung Panginoon, at siya po ay dumating na, at kinatagpo na po tayo through the rapture of the church, we shall be with the Lord forever. Makikita na po natin siya face to face. Hindi lamang po ang Panginoon na makikita natin, pati po yung mga loved ones po ninyo na una nang umuwi sa Panginoon. Hindi po ba napakagandang reunion po ito? Kasama mo na ang Panginoon, kasama po pa mga mahal mo sa buhay. Amen? Ito po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kasi napakaganda po na ating future. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang future mo, kapatid. Amen. Kaya ito po yung dapat natin pinakakaabangan. And this were made possible, of course, through Jesus alone. Napakabuti ng Panginoon. Now, church, gusto ko muna pong bigyan niyo ako ng pagkakataon to talk to our online viewers. Kapatid, kung kayo o kaibigan, kung kayo po ay nagkakaroon ng desire na makaalpas na sa buhay na punong-puno ng kalungkutan, I suggest, mga kapatid, simple lang ang solusyon na binibigay ng Panginoon sa atin. Let our Lord Jesus Christ expound to you Himself using the Holy Scriptures. Mag-Bible study po tayo. But before that, I would like you to take this opportunity. Tanggapin po natin ating Panginoon Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas para ma-maximize po natin ang kanyang puso at makilala natin siya ng lubusan. Just have to pray this prayer with me. Sabi po ng Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So ang ganda pong pagkakataon, magpipray po ako, buksan po ninyo inyong mga labi, sundan po yung aking panalangin, I will guide you. At the same time, buksan po ninyo ang inyong mga puso at maniwala po kayo na ang ating Panginoong Hesukristo, gaya po na nangyari sa pangyayaring ating kasaysayan na ating pinag-usapan, He rose after 3 days from the dead. Amen. At siya po'y mananatiling buhay. Pwede po ba yun? Let's pray together. Sabihin niyo po ang panalangin ito. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas ako sa kapahamakan. Kaya naman, simula sa araw na ito, simula sa oras na ito, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala ako sa iyong pagdurusa at kamatayan sa krus ng Kalbaryo, pinawi na ang kasalanan ko. At mula sa kamatayan, makalipas na 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Maraming salamat, O Diyos, dahil tinatanggap mo ako. At maraming salamat din po sa inyong kaloob na kaligtasan
Dahil naniniwala po ako na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kung kayo po isa sa mga nanalangin ng panalangin ito, manampalataya po kayo. Kayo po ay ligtas na. Amen. At samahan po kami. Gawin po natin yung Luke 24 verse 27. Hayaan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na salita, sa pamamagitan ng Biblia, i-expound po niya ang kanyang sarili para sa atin through Bible study, through attending church. Amen. Steadfastly, as much as possible. Amen. Sige po, tayo as we sing this song bilang ating pasasalamat sa Panginoon sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen. Ginawa para sa atin. Nararanasan natin ang kanyang kabutihan. Church, open your mouth as we sing this song. Hindi po ba napakabuti ng Panginoon at marapat lamang po siyang itaas? Dahil alam niyo po, ang puso ng Panginoon para sa atin, He wants us to be well-versed with His Word. Gusto niya maalam po tayo sa Kanyang salita. Kasi kapag tayo po ay kulang sa kaalaman o walang kaalaman sa Kanyang salita, may isahan po kayo ng kalaban. Gusto ng Panginoon, lamang po tayo dahil tayo po may alam. Amen. At gusto ng Panginoon bilang Kanyang anak, gusto niya ang Kanyang mga anak ay nananagana sa kagalakan. Ibig sabihin, nag-uumapaw, nagmamanifest po sa ating physical body, sa ating mga labi ang kagalakan. Kaya kahit po tayo may mga kinakaharap na problema, hindi po nananagumpay ang problema sa atin. Hindi po nito kayang pawiin ang ngiti sa ating mga labi. Kasi pag napawi na po yung ngiting ito, makaka-apekto po ito sa ating mga puso. Pwede po itong umantong sa sakit at karamdaman. Hindi po kalooban ng Diyos na may sakit kayo at karamdaman. At naniniwala ako, kapatid, nararamdaman kita. Marahil kayo po'y naniniwala. Hindi, pagtatanda ang tao, magkakasakit at magkakasakit. Pwede po ninyo hindi paniwalaan yan. Dahil ako'y naniniwala by the grace of God, through our Lord Jesus Christ. Pwede naman tayo umidad na healthy. Pwede yon in the name of Jesus. Sabi po ng Psalm 91 verse 16, with long life, I will satisfy him. Yung him dito tayo po yon. And show you my salvation. As long as you focus your eyes upon God's salvation. Alam niyo po sino yung salvation ng Diyos? In Hebrew, the word salvation is Yeshua. It's the person of Jesus Christ. As long as you focus your eyes onto God's Son, Jesus, you will experience long and satisfying life. Amen? Ito po yung distinction natin. Ito po yung kakaiba natin makikita ng mundo. Makikita nila, bakit tayo, even though ang mundo ay pabagsak ng pabagsak, ang lungkot, pero ang mga anak ng Diyos ay napaka-saya at punong-puno na kagalakan. Ang sasabihin lang natin, it's all because of Jesus. So mga kapatid, even sa mga nanonood sa atin online, ano man po yung mga bagay na nagbibigay sa inyo ng nagpapasimangot po sa inyo, nagpapalungkot sa inyo, I would like to invite you today. Let us seize this time, samantalahin po natin ang pagkakataong ito, to thank the Lord. And at the same time, sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know you more. Gusto kita makilala ng lubusan. Gaya ng ginawa ng Panginoong Jesus sa 2 disipulo. Nagsimula siya sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga aklat ng mga propeta.
He expounded to them in all the scriptures concerning Himself. So sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know You more. Pwede po ba yun, church? Sabihin natin sa Panginoon as we pray, Lord, I want to know You more. Nang sa gayon, ano man po yung mga lungkot, yung kapaitan na naghahatid sa inyo sa buhay na para bang nakakapagod po ito eh. Hindi ito ang kalooban ng Diyos sa inyo. God wants you to enjoy life to the fullest. Believe that, church. Believe that. Ito po ang puso ng Panginoon. Napakabuti niya. He wants you to enjoy life. We have a smiling God. Nakangiti po ang Diyos natin. At bilang mga anak ng Diyos, kung nakangiti ang Diyos, gusto niya nakangiti ka rin. Amen? So, ibigay natin ating pasanin sa Panginoon. Cast your cares upon Jesus because He cares for you. Ang trabaho po natin, let's just do the casting and let Jesus do the caring for you. Amen? So, magpipray po tayo, mga kapatid. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I want to know You more. At manatili po tayo. Steadfastly, patuloy po tayo mag-aral ng salitaan ng Panginoon. Let's pray. O Diyos, sa ngalan po na aming Panginoon Hesukristo, nagpapasalamat po kami. Dahil ang iyong mga anak ay sama-sama sa isang diwa. Nagkakaroon po kami ng pagnanasa. Lord, we want to know You more. Mula po sa iyong banal na aklat, Panginoon, naisin po namin na patuloy kaming mamangha sa yaman na iyong salita. Tulungan niyo po kami na ipahayag sa amin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong sakdal na pagmamahal. At mula po sa mga katotohanan ito, mapagyaman ang aming isipan, O Diyos, sa mabuting balita ng Ebanghelyo. Panginoon, ano man pong kalungkutan na bumabalot sa aming mga kapatid sa ngayon, on-site and online, in the name of Jesus, ang solusyon mo dito, Panginoon, gaya ng mga disipulo mo on the way to Emmaus, yung kanilang 7-mile journey, Panginoon, binukas mo sa kanila ang iyong salita at ipinakita mo ang mga bagay patungkol sa iyong sarili. Ganito rin po, Panginoon, ang aking dalangin. Habang binabagtas po namin itong 7 milya naming journey, patuloy po namin bagtasin din, Panginoon, ang pahina ng iyong salita. Na kung saan, Panginoon, patuloy kaming mamangha at patuloy, Panginoon, kami magkaroon ng pahangarin na magkaroon kami ng marami pang kapahayagan. At ang mga kapahayagang ito tungkol sa iyong mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo ay hindi po namin makakaligtaan at di namin makakalimutan. Panginoon, pagyamanin niyo po ito sa aming mga puso, sa aming kaluluwa. Nang sa gayon, wala na pong puwang anumang kalungkutan, kapaitan sa buhay, O Diyos. At magiging pagpapala, Panginoon, ang aming buhay habang binabagtas po namin itong 7-mile journey na ito na inilaan mo sa amin. At pagdating ng araw, O Diyos, marami kami, Panginoon, makakasama at idudulog namin sa iyong paanan. Salamat, Lord, for this church. Salamat, Lord, for Solution Grace Church. Salamat din sa bawat isa na kaagapay namin sa ministeryong ito. Na alam ko, O Diyos, ginagamit mo, Panginoon, isa po ang aming sambahan na gagamitin mo para mas marami pang tao ang maaahay namin sa 7 milyang journey na ito, O Diyos. Sa 7 milya namin paglalakbay na ito. Patungo, Panginoon, sa isang buhay na ganap at kasaya-saya. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Inaangkin namin ang mga katotohanan ito. At lalakad kami, Panginoon, sa lubusang kagalakan, ganap na kapayapaan at kapahingahan. Ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus, ito po aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Church, thank you so much for joining us. See you next Sunday. God bless. Stay blessed. We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the comments below your favorite takeaways from today's message. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. And if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on screen on how you can give. You can get our account number, or if you're outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father,
We thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Bettina, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.